Guys, ngayong araw na ito magpapalit tayo ng brake lining dito sa DA17W. Yung sa likuran niya, binaklasan natin yung gulong. Bali ito, baliktad lang yung pagkakalagay nito. Bali ito, dun yun dapat sa kabila, sa kanan. Dapat itong lock na ito, para dito sa adjuster, dapat nasa loob ito, baliktad yung pagkakalagay. Kasi nagpapalit natin ito si sir, itong lining, pinarelining lang to. Kailang baliktad yung pagkakabit. Ayan, kaya yung adjuster niya, ayan, hindi niya napipigil yung pag-ikot nito. Dapat nalalakyan, doon dapat to sa loob ito, na parang plate na ito. Papakita ko sa inyo mamaya pagkatapos kung ano yung itsura niya. 1116 din ang ano nito, yung cylinder niya dito sa likuran. Tapos magpapalit din tayo ng brake pads nito doon sa unahan, kasi manipis na yung preno niya. Bali ang brake pads nitong DA17W tapos yung DA64 halos pareho lang. Ang pagkakaiba lang yung dito sa brake lining or brake shoe dito sa likuran. Pang DA17W dapat ang bibili nyo pag mga ganito yung gagawin nyo na sasakyan. Tinanggal na natin to na spring dito. Bali ginamitan lang natin ng mechanical pliers. Dinin natin tapos inikot. Meron din tayong video nito kung paano magpalit sa DA64W, halos pareho lang. Tapos meron din yan na spring dito sa ilalim. Yan, tapos ito yung sa handbrake nya or foot brake. Ito, angat muna natin dito sa ilalim. Ganyan, madali lang to. Ganyan lang, angat lang. Yan, tanggal na. Pag natanggal nyo na yung dito, itong spring na ito na may lock kabilaan, ganyan lang, slide lang. Tapos matatanggal nyo na itong spring. Tapos ayan, ito na brake shoe, pwede nyo natanggalin. Iikot nyo lang to para yan, para matanggal. Yan o, ganyan. Sasabay nyo sa pag-ikot ng axle. Ayan o, tanggal na. Ayan, tapos ito yung sa foot brake. Ganyan lang. Napakadali lang guys yung pagpapalit nito. Ayan o. So tanggalin nyo na yan. Tapos ito, lagyan nyo to guys ng alambre para hindi siya pumuslit. Ganyan o. Kasi yan o, tumutulak yan, lumalabas. So lagyan lang natin ng alambre yan. Ito. Ayun guys, nalagyan na natin ng alambre para hindi siya lumabas yung piston nitong cylinder. So wala naman siyang leakage. Check nyo rin kung may mga leakage para palitan nyo na rin ng repair kit. Ayan yung cable ng sa foot brake. Bago nyo ilagay yung bago na brake shoe, linisan nyo rin to na paligid. Kung meron kayong brake cleaner, spray nyo ng brake cleaner. Tapos maglalagay din kayo ng silicone grease dito. Ayan, ito para madulas yung ating brake shoe pag ginapakan, hindi siya magaspang. Tapos ito, lagyan nyo rin dito, dyan, dito, dito rin, dyan. Tapos dito, lagyan nyo rin. Ayan, silicone grease ang gamitin nyo guys. Papakita ko sa inyo kung alin yung gamit natin na silicone grease. So ito guys yung silicone grease na gamit natin, Hardex. Ayan o, brake system grease, silicone compound. So ito yung ginagamit natin na grasa na nilalagay natin dyan. Ito yung brake shoe na binili ni sir. Siya na bumili nito, pang DA17 talaga ito. Ayan, may kasama na rin siya dito na ano yung kinakabitan ng foot brake. Ayan, ito yung luma. Ganyan lang yan oh. Tapos ito, doon to sa kabila. Papakita ko sa inyo pag na-assemble na natin. Dapat ito nasa loob to. Ayan ang itsura niya. Linisan lang natin, lagyan natin ng grasa. Tapos kakabit na natin yung bago na brake shoe. Sa pagtatanggal naman ito, pwede nyo naman to itulak lang. Itong spring na ito, tatanggal nyo na yan. Ganyan lang. Tulak nyo lang yan, tanggal na. Tapos ito, ayan, tanggal na rin to. Tapos yung spring dito, pwede nyo naman sikwatin to ng flat screw. Ito para matanggal nyo. Parang ganito lang gagawin nyo. Ganyan. Tapos sisikwatin nyo. Matatanggal na yan. Ganyan lang. Tapos balik nyo lang to. Tandaan nyo lang kung paano nyo tinanggal. Or pag hindi nyo kabisado, picturean nyo muna bago nyo tanggalin. Para pagbalik, alam nyo kung paano ibabalik yan. So, ito lang nagka-problema dito, baliktad. Yan, tanggalin na natin to. Ito na yung bago. So, check lang natin kung pareho. Ito yung sa kanan. Ito yung sa kabila.
Tapos ito, dito to. Tingnan mo yun guys, oh. Dapat ganyan yan. Dapat ito, nasa likuran. Ganyan dapat yan. Pareho naman siya. Ayan, oh. Pareho naman. Lahat ng mga butas. Tapos ito naman, yung dito. Ganyan. Ayan. Pareho naman yung itsura niya. Ayan lang kanipis yan. Sasagad nyo lang to, yung adjuster, para pag sinalpak nyo, makapasok agad yung brake lining. Ito yan, oh, sa kabila. Kasi sa kanan yan, pag ano yan. Tapos ito nasa loob din, pag ganyan. Ayan. Tapos ito, ganito yan, oh. Ganyan yan. So ayan, asimbulin na natin. Lalagay lang natin to dito. Ito, wag nyo kalimutan to guys. Lalagay nyo muna to. Dito. Ito, pati ito, dun to sa kabila. So kunin lang natin yung dun sa kabila. Kasi dapat nakaganyan yan, no. Nandito na tayo guys sa kabila, sa kanan. Bali ito yung hindi natin naipakita, yung pagtatanggal ito. Ito, gagamitin nyo lang yung mechanical pliers, ganyan. Ipitin natin. Tingin natin sa likod yung isang kamay. Tapos tulak. Wait lang, malalaglag. Yan, wala tayong tagahawak eh, camera. Inipit lang natin sa binti. Yan, tulak. Yan, tanggal na. Napakadali lang to guys, oh. Tanggal na yan. Sa kabila naman, to, din sa kabila. Tapos to, ikot. Yan, oh, tanggal na. Ganyan lang guys, kadali. Tapos tanggalin nyo rin tong rod na ito. Ayan, oh. Tapos ito, iwas nyo lang, katulad dun sa kabila. Ganyan, hilahin nyo lang. Yan ito guys, oh, baliktad, oh. Dapat dun to sa kabila. Nagkabaliktad. Yan. Tulak lang, tapos tanggalin nyo to. Yan. Okay. Tapos ito, tatanggalin nyo na. Napakadali lang guys, oh. Sasabay nyo lang dito sa pag-ikot ng axle. Oh. Yan. Oh, tanggal na. Tapos ito, tanggalin nyo yung handbrake. Yan. Tulak nyo, tapos ayan. Isang kamay lang, oh, tatanggal ko. Ayan guys, ganyan na kadali yan. Kunin lang natin to, dapat doon to sa kabila. Ito dapat yan guys, oh, kabila. Ito dapat ang itsura nya. Ganyan, dapat. Nagkabaliktad. Baliktad yung pagkakalagay nung gumawa nito dati. So dito dapat yan, oh. Ito ang ilalagay natin dito sa left. Ayun guys, nilagay na natin yung lock sa adjuster. Ganyan dapat yan, oh. Itsura nya. Okay, tapos ganito yung nakalagay. Ang gagawin natin yan, asimbolin lang natin muna. Ganyan. Dapat ito, nakatapat to dito sa may lock. Ganyan yan, oh, itsura nya. Ganyan. Tapos yan, pareho lang naman eh. Wala naman pagkakaiba, kahit maikot-ikot mo, okay lang. Ito lang i-adjust natin yan, oh. Tingnan mo yung lock nya, oh, nakalock na dito. Tapos ito, pag-adjust na, didiin nyo lang to para umiwas dun sa lock. Ito, dinidiin lang yan. Lalagay lang natin. Gagamitan nyo yun ng flat screw. Una, pwede nyo naman ipasok to muna. Yan, isa. Guys, nailagay na natin. Ginamitan lang natin ng screw. Yan, pinasok natin doon. Tapos ito naman, dito ko muna pinasok bago doon. Ayan, sinagad lang natin yung adjuster sa pinakasagad. Saka na lang natin adjust pag naikabit na natin. Ito na yung lock nya. Dito dapat yan sa likod. Ayan, yung spring nya naikabit na rin natin. Ayan, baliktad. Dito, ganyan dapat. Yan, oh. Ganyan na pagkakabit nya. So dito siya nakalagay. Tapos dito, kakabit na natin. Ganyan, papasukin lang muna natin dito. Ganyan, pasok muna. Tapos ito, saka na lang natin ilagay. Pinakita ko lang sa inyo kung paano. Ito muna ipapasok natin dito. So lalagay muna natin yan dyan. Pasok lang natin. Okay. Dapat ito nakalagay doon. Ganyan. Dyan. Tapos ito, pag ganyan ang itsura nya. So ayusin lang natin to. And guys, nilagay na natin, naipasok na natin, inikot lang natin to kung paano natin tinanggal. Ganon din yung pagbalik.
Tapos ito, lalagyan din natin ng mga grasa yan muna. Yan, bago natin ilapat. Ayun nga guys, lalagyan na natin ng mga grasa. Ito, yan, lagyan na natin lahat. Yung tinuro natin kanina. Tapos ilalapat na natin to. Bawasan lang natin to na mahugot itong piston ng ating cylinder. Okay, so ilapat lang natin. Tapos lalagyan na natin tong mga spring. Tapos yung sa baba. Okay. Ayan guys, nilagay muna natin yung spring dito sa baba. Ayan. Dito sa may bilog. Tapos dito sa may tabi ng bilog. Ayan o. Yan yung maging itsura nya. Lapat lang natin. Dito. Tapos sa may piston. Lapat natin to. Ganyan. Okay. Pagkalapat natin dyan, dito rin sa baba. Ayan, tingnan natin. Double check natin. Tapos, pag nalapat na, hilain lang natin to guys. Oh. Ito, ganyan. Yan, okay na. Napakadali lang guys. Oh. Lalagay na natin yung lock. Ito. Ganun din kung paano natin tinanggal. Didinan din natin dito sa likod. Tapos ididin natin. Tapos iikot natin. Lagay ko muna to. At may mga grasa na yan. Kaya ayos na yan. Yan. Okay. Tapos lagay natin yung spring. Ito. Ganyan. Tapos ito ipitin natin ng mechanical pliers. Papakita ko sa inyo kung paano. Medyo mahirap guys, wala tayong tagahawak ng camera. Yan. So ipitin lang natin to. Ganyan. Tapat lang natin doon sa may awang. Ganyan, tapos ikot lang natin. Ayan, clockwise or counterclockwise, basta sumintro na siya dito. Ayan, nakalak na yan guys. Dito naman sa kabila, ganun din. Sana nakita nyo ng maayos guys ha. Kasi wala tayong tagahawak ng camera. Kaipit lang yung camera sa ating binte. Ayan. Tapos ito naman yung lock. Isa. Okay. Yun lang oh. Yan. So ganyan lang. Yan. May slot naman yan. Gitna lang. Yan. Nakalak na yan guys. Ayan. Okay na. Ay, sayang guys. Ganyan lang kadali kung paano magpalit ng ating brake shoe. Ibabalik na lang natin to. I-adjust natin. Kailangan pag nag-adjust kayo, kailangan pag iniikot nyo to, kailangan may counting sayad doon sa kanyang brake drum. Yan o. Check muna natin. Yan, kailangan naka gitna na maigi dito. Yan. Yan, okay na yan. Ayos na to. Sentro lang natin. Yan, kakabit na rin yung handbrake. Siguraduhin lang natin na kapit ng maigi yung handbrake. Baka mahugot. Ito yan sa handbrake nya. So, kailangan ano nang maigi yan. Yan. So okay. So ayos na. Adjust na lang natin. Pasok natin to. Ganyan. Yan o. Kailangan pag in-adjust natin yan, sumasayad pag inikot-ikot natin. Guys, oh, kailangan na iikot-ikot natin yan. Parang sumasayad, maririnig nyo parang sumasayad yung brake drum. Okay na yun, naiikot pa rin natin. So, ngayon, pag medyo maluwag, gagawin natin, adjust natin dito. Pag medyo maluwag pa, ito, sisikwatin lang natin yan. Pag mag-adjust kayo, ganyan, pa isa-isa lang. Pag nag-click yan, ilang beses, halimbawa 5 click. 1 2 3 4 5. So ngayon 5 na click. Check natin ulit kung okay na yung adjustment. Yan, pasok natin ulit yan.
Yan. Ikot natin. Yan o. Narinig nyo na parang sumasayad na. Ayos na yan. Okay. Sa pag luluwag naman yan, ang gagawin nyo naman, pag halimbawa na sobrang saigpit naman, ito, didinan nyo lang yun ng ganyan, para yung lock nya daw na yun, gumagalaw. Yan dito. Yan. Maangat yan sa parang mga ngipin-ngipin. Yan, ganyan. Bago nyo siya, ikutin to, pababa naman. Pag ganyan naman, ang ano yan, pasikwat naman. Pag ganon, pababa naman ang ikot. Or pag nandito ka, clockwise. Pag paigpit, counterclockwise. Pag gusto nyong medyo sumikip-sikip. Babalik na natin kasi okay na yung adjustment nya. So inikot lang natin ng 5 click. Ano din ang gagawin natin dun sa kabila? Kung paano natin ginawa dito sa kaliwa, same lang. Napakadali lang guys, kayang-kaya nyo yan, i-DIY. Guys, dito naman sa pagpapalit naman ng brake pad, bali pareho lang ng brake pad nito ng D64W. Bali ito lang ang luluwagan nyo, tapos ito sa ilalim. So yun lang ang luluwagan nyo. Gamit lang kayo ng pang press dito mamaya para may salpak nyo yung bagong brake pad. Ito yung papalitan natin, yung brake pad. Yan, pwede pa naman to, kaya lang gusto na papalitan ni sir para pag bumiyahe ng malalayo at least okay yung preno. Numero 14 na combination yung gagamitin natin na panluwag dito sa dalawang tornilyo. Ito, tapos ito. Yan, huwag na natin yan pa kaliwa lang. Pampukpok niyan dito, paangat, tapos ganoon din doon sa ilalim. Yan lang. Yan, maluwag na. Tapos ito naman sa ilalim. Okay. Sana nakita nyo. Yan lang. Yan, ang paluwag nya. Ayan, naluwagan na natin. Tatanggalin na natin to. Dalawang bolt. Mahirap guys magtrabaho ng may hawak na pang video. Ayan. Kaya pasensya na kayo kung medyo malikot yung ating camera. Ayan, pag naluwagan na natin to, so matatanggal naman yung tornilyo. Tapos ito maluwag na rin. Angat lang natin yan na ganyan. So ayan, matatanggal niya na. Ayos pa naman to. Ganda pa, bumabalik pa yung ano niya, yung pin niya. Ayan o. Sa pagtatanggal naman yan guys, madali lang naman. Ganyan lang. Ayan o. So tanggal na. Tapos dito rin sa kabila. Yan, tulak nyo lang. Ganun lang. Lalagyan natin to ng mga silicone grease. Yan, linisan muna natin bago natin lagyan. Tapos ito yung ipipress natin para makapasok yung bagong brake pad. Kasi medyo makapal yung brake pad kaysa dun sa luma na brake pad. Press natin yan. Meron tayong pang press dito. Ayan guys, ginamitan natin ng C-clamp. Ayan. Okay, ipitin lang natin yan para umurong to, para bumaba yung piston nya. Tapos palitan na natin. Sabit lang natin dyan. Palitan na natin yung brake pad nya. Ayan, tatabi lang natin tong luma. Ayan, ayos pa naman. Kalabangin na. Ito guys yung ipapalit natin. Bali Suzuki brake pads. Yan ang itsura nya. Pareho. Ayos. Parehong-pareho naman dito sa kanyang luma. So D64W, D17W, pareho lang ang brake pads. Ayan o. Makita natin yung kung gaano kakapal yan. Halos 50% yung nabawas. Ayan o. Linisan muna natin to. Pagkalinis, lagyan natin ng silicone grease. Okay. Ayun nga guys, nilagyan na natin na silicone grease pati dito sa taas. Tapos to lalagyan din natin yan yung sa may piston nya, yung lumalapat dito sa kanyang brake pad. Ito. So dito yan lalagay. Yan. Lalagyan din natin to ng silicone grease.
So pag may time pa kayo guys, ito pwede nyo naman ito pinturahan, kaya lang papatuyuin nyo pa, kaya medyo matagal pa. So guys, sa paglalagay naman ito, sasalpak nyo lang yun dyan, sasakto nyo lang ito yung slot dyan, tapos dito sa taas, tapos tutulak nyo lang, tapos dito naman sa kabila, yung sa loob, ganun din yung pagpasok nito, ganun din yung gagawin nyo. Ito yung sa loob nya, wala lang itong ganito, yung mga aftermarket. Yan, pare-pareho lang naman to. Kahit magkabali-baliktad dyan, pare-pareho lang naman yan. Ito naman yung dito sa loob, ganyan din, lalagay lang natin na ganyan. Tapos ito, ayan o. Okay, pasok na, okay na yan. Tapos ito, ilalagay na natin to na piston nya. Lagyan din natin dyan na silicone grease dito. So ayun nga, nalagyan na natin na silicone grease. Yan. Tapos doon, ngayon isasalpak na natin to dito, ganyan lang. Ayan o, salpak lang natin. Ayan. Tapos babalik natin yung 14mm na bolt nya dito. Kailangan lang ito guys, ito para may slot, baba tapos taas yan, dito taas tapos baba, kasi may nilalapatan din yan dito, yan o, sa ilalim. Gagalaw-galawin nyo lang pag ayaw pumasok, kamay lang ang una nyong gagamitin na panghigpit. Tapos dito rin sa ilalim, yan, okay, yan o, kamay lang. Saka nyo hihigpitan pagka nakapasok na, saka nyo higpitan nya ng tools, combination wrench, tapos kaunting pukpok ng rubber mallet. Ayan, ganyan lang kadali guys. Ganun din ang gagawin nyo doon sa kabila. So ito, number 14mm, pababa naman yung higpit nyan. Ayan. Yan, tapos gamitan nyo na lang ng rubber mallet, 45 degrees lang, ganyan. Yan, kamay muna. Ganito guys, oh. Halimbawa yan, ano yan, kahit ano lang, 1/4 lang nagalaw ng tools. Yan. Yan, okay na yan. Tapos dito naman sa baba, huwag din yung sobrang higpit, baka maputol yung tornilyo. Yan, 1/4 lang na gumalaw yung tools nyo, okay na yan. Hindi naman kailangan na sobrang higpit. Okay, ganun din yung gagawin nyo dun sa kabila guys. Dito, counting tips lang. Pagkatapos yung magpalit ng bagong lining or brake pads, bawasan nyo yung brake fluid dito hanggang dito lang sa maximum. Kasi pagka nagpalit kayo ng bagong brake pads, syempre yung manipis dati, ano yan, medyo malalim na. Kaya yung fluid na eksakto dito sa maximum nyo, pag naglagay kayo ng bagong brake pads, dadami yung fluid nyo dito kasi natutulak yung piston. After natin mabawasan, nasa maximum na. So malalaman natin kung manipis na ulit yung ating brake pads or yung ating brake lining pag ito'y bumaba na sa maximum nya. Kahit hindi na natin buksan yung brake drum or silipin yung ating brake pads, malalaman natin pagka bumaba na yan dito sa maximum, ibig sabihin numinipis na yung ating brake pads at brake lining. So dito pa lang sa reservoir ng ating brake fluid, malalaman na natin kung manipis na yung ating lining o hindi pa. Nasa maximum lang yung ating fluid. Every 48,000 km kailangan natin ito palitan, i-flushing yung fluid sa ating brake system kasi nagkakaroon niya ng mga moisture sa loob ng ating brake system. So to 3 years kailangan natin palitan, or every 48,000 km, whatever comes first. Yun yung pagpapalit ng brake fluid. Ayun nga guys, ganyan lang kadali kung paano magpalit ng brake pads dito sa unahan at brake shoe or brake lining doon sa likuran ng sasakyan natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, huwag po natin kalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel at pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.